Lalo pat dapat daw nating paghandaan ang magnitude 7.2 na posibleng tumama raw dito mismo sa Metro Manila. Ayon kasi sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency kasama ang Metro Manila Development Authority at Philippine Institute of Volcanology and Seismology noong 2004, maaaring gumalaw anumang oras ang West Valley Fault sa Metro Manila na itinuturing na mas higit na mapinsala. Kaya naman ang nagbabadyang sakunang ito, binansagan ng mga ekspertong The Big One. Fault ang tawag sa dalawang nag-uumpugang plate ng lupa, kaya nakakaramdam tayo ng paglindol. Ang pinag-uusapang West Valley Fault nagsisimula sa Angat sa Bulacan at dumaraan sa mga lungsod ng Quezon, Marikina, Pasig, Makati, Pateros, Muntinlupa hanggang sa bayan ng Carmona sa Cavite. Ayon pa sa pag-aaral, taong 1700 pa nang huling gumalaw ang West Valley Fault. Sa pagtataya ng PHIVOLCS, kapag gumalaw ang West Valley Fault, aabot sa kalahating milyong bahay ang mapipinsala. 9 na tulay ang masisira. 4 na ang gusali na may 10 palapag ang babagsak. 13 kilometro ng linya ng kuryente ang mabubuwal, kaya magkakaroon ng malawakang brownout. Pati mga koneksyon din daw ng tubig mapuputol. Masisira ang kalsada, kaya ang mga paliparan at daungan mapipilitang magsara. Ang higit na kinatatakutan ng lahat, aabot sa 100,000 katao ang masusugatan at 35,000 ang posibleng mamatay. Ayon sa mga eksperto, ang isang fault line daw ay binubuo ng dalawang nag-uumpugang plates. Isang mas mababang plate at isang mas mataas na plate. Itong aking nilalakaran ngayon, yung sinasabing mas mababang plate, habang ito namang malapader na estrukturang ito, ang siyang mas mataas na plate naman daw ng West Valley Fault. Kung susundan natin itong direksyong binabaybay nitong West Valley Fault sa bahaging ito ng Pasig City, makikita natin na yung nag-uumpugang plates, dire-diretso siya patungo sa commercial at residential areas dito sa Pasig City. Kapansin-pansin ang bahagi ng West Valley Fault na ito sa Pasig. Tinayuan na ng apartment, cell site tower, commercial building at maging motel. Hello po, ma'am. Magandang araw po. John Consulta po. Nakilala ko si Ruby, residente rito. Ramdam na raw sa kanilang lugar ang banta ng West Valley Fault. Dati wala yan. Bigla na lang nagkaroon ng ganyan. Pero ngayon, iba na yung ano niya. Parang magkahiwalay na siya. Ayang tao nagkakaroon siya ng crack. Pero hindi naman niya dinadaanan sa fault line. Pero ang mga residente rito, nagmatigas na hindi raw sila aalis kahit pa nasa bakuran lang nila ang nagbabantang fault line. Dati hindi ko po napapansin ang meron ito pa. Ito po yan. May nakapansin po sila kaya sabi ko, crack talaga yan. Dahil nasa fault line tayo nung lindol eh. Hindi na kayo lumikot. Wala ko kami malilipatan talaga na magandang lugar ito. Maganda naman po. Sapa lang kami rito sa lindol. Base sa PHIVOLCS, dapat may 5 metrong layo o buffer zone sa magkabilang bahagi ng fault line sa anumang istruktura o bahay. Alam niyo na ba na may fault line sila? Hindi namin alam. Wala talaga kaming idea na fault line kami. Ang MMDA may naihanda na raw para sa mahigit 12 milyong residente ng Metro Manila na posibleng maapektuhan ng lindol. Naglunsad na rin ang MMDA ng programang tinawag na Oplanyakan, kung saan hinati ang Metro Manila sa 4 na bahagi at tinukoy ang mga magiging evacuation center na maaaring puntahan ng mga magiging biktima ng lindol, tulad ng Intramuros Golf Course sa Maynila, Veterans Golf Course sa Quezon City, Ultra Sports Arena sa Pasig at sa Villamor Air Base sa Pasay.